Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Elena, na nakaupo sa loob ng kotse katabi ng kanyang ama. Inaalo siya ng kanyang ama tungkol sa kamakailang pagpanaw ng kanyang ina, at nangangakong lagi siyang nariyan para sa kanya mula ngayon. Subalit sa mismong sandaling iyon, isang sasakyan ang bumangga sa kanila. Matapos noon, makikita sa balita na naglalaman ng iba't ibang ulat tungkol sa kung paano pinaghahanap ng pulisya si The Collector, dahil responsable siya sa pagkawala ng 50 katao. Ang pinakahuling tao na kanyang dinukot ay isang lalaki na dating bilanggo na si Arkin. Matapos noon, lumipat ang eksena kung saan si Elena ay isa ng ganap na dalaga. Isinuot niya ang kanyang hearing aid at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang nobyo na si Brian, na nagsabing hindi siya makakasama ngayong gabi. Nang matapos ang kanilang usapan, nakatanggap naman si Elena ng isa pang tawag mula sa kanyang kaibigang si Missy, at nag-aanyaya sa kanya sa isang eksklusibong party. Bago umalis, hinalikan ni Elena ang kanyang natutulog na ama at tahimik na lumabas ng bahay. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ni Missy at nakita ang kapatid nitong si Josh. Nang maglaon, nakarating sila sa lugar ng party, at naglakad silang tatlo sa isang kainahinalang eskinita at nakalusot sa bantay ng pinto na pangit, matapos nilang sabihin ang password ng party. Napakasaya at magulo sa loob ng party, subalit agad naputol ang kasiyahan ni Elena nang bigla niyang nakita ang kanyang kasintahan na si Brian sa gitna ng mga tao, na nakikipaghalikan sa isang hindi kilalang babae. Dahil sa matinding pagkadismaya, sinuntok niya ito sa mukha at nagtungo sa banyo. Hindi niya alam na mayroon ng nakahandang bitag sa club, at makikitang muntik na niyang matapakan ang isang tripwire na nakalagay sa sahig. Pagpasok niya sa banyo, nakita niya ang isang kahon na nakilala natin mula sa nakaraang pelikula. Dahan-dahan lumapit ang dalaga sa kahon, at pagbukas niya ay tumambad sa kanyang harapan ang duguan na si Arkin. Subalit sa kasamaang palad, ang pagpapalaya kay Arkin ang nagpasimula ng isang napakakomplikadong chain reaction na inihanda ni The Collector, na nag-activate ng nakamamatay na bitag na binubuo ng malalaking umiikot na patalim sa itaas mismo ng dance floor. Humagip ang mga umiikot na patalim sa karamihan at nakapatay ng 12-dosenang tao sa isang kisap mata, kabilang na ang kapatid ni Missy na si Josh, habang si The Collector ay pinagmamasdan lang sila mula sa itaas. Sa kabilang banda, natakot naman ang dalaga nang makita ang duguan na si Arkin, kaya mabilis itong tumakbo palabas ng banyo. Subalit mas nakakatakot na tanawin ang bumungad sa kanya nang ma-activate ng ilang mga tao ang tripwire na muntik na niyang matapakan kanina. Sinubukan ni Elena na tumakbo sa ibang direksyon at nakita niya si Missy, na nakakulong na ngayon sa loob ng isang hawla na unti-unting dinudurog ng pababang kisame, habang nakatayo si The Collector sa ibabaw nito. Wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang matalik na kaibigan na madurog, hanggang sa tuluyan na itong kunin ni Lord. Samantala, nagawang makatakas ni Arkin mula sa kanyang pagkakagapos at lumabas sa pasilyo upang maghanap ng matatakasan, subalit bigla niyang nakita si Elena. Nahuli ni The Collector si Elena, dahil sa takot ni Arkin sa baliw at nais niyang makatakas. Tumalon ito palabas sa mataas na bintana at bumagsak sa isang kotse. Isiniksik ng baliw ang dalaga sa pulang kahon, habang nabali naman ang braso at binti ni Arkin dahil sa pagkakahulog. Pagkatapos ay tumingin si The Collector mula sa bintana kaya hindi nag-aksaya ng oras si Arkin, at sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas. Sa sumunod na eksena, makikitang isinugod si Arkin sa ospital. Napansin ng mga medik ang sunod-sunod na hiwa sa kanyang braso na siya mismo ang gumawa. Hindi nagtagal, nalunod si Arkin sa kaguluhan ng paligid at nakipagbuno siya sa mga medik, kaya tinurukan siya ng pampakalma. Sa mismong sandaling iyon, pumasok sa silid ang grupo ng mga pulis at pinususan siya. Habang walang malay, nagsimulang magkaroon ng flashback si Arkin tungkol sa kanyang nakakatakot na karanasan kay The Collector. Nang magising siya sa kama ng ospital kasama ang kanyang asawa, kinuha ng kanyang asawa ang isang greeting card mula sa mesa na may nakakatakot na mensahe, at agad na napagtanto ni Arkin na mula iyon kay The Collector. Hiniling niya sa kanyang asawa na magtago muna sa bahay ng kanyang ina at huwag sasabihin kanino man kung saan siya pupunta. Nang gabing iyon, binisita si Arkin ng isang lalaking nagngangalang Cello, na nagpakilalang nagtatrabaho para sa ama ni Elena. Nais ni Cello na isama si Arkin sa kanilang grupo upang hanapin at patayin si The Collector. Matapos pumayag si Arkin, tumawag si Cello sa ama ni Elena upang kumpirmahin ang kanyang pagsali. Nangako rin si Cello na may uuwi nila si Elena ngayong gabi,
Matapos noon, bumalik ang eksena sa isang flashback na siyang naging resulta ng aksidente sa sasakyan sa simula ng pelikula. Naipit si Elena sa isang sasakyang unti-unting nasusunog, hanggang sa dumating si Cello upang iligtas siya. Pagbalik sa kasalukuyan, nakakulong pa rin si Elena sa loob ng kahon, gumawa siya ng maliit na butas upang makasilip at nakita niya ang isang lalaking nakagapos sa mesa habang nasa tabi nito ang baliw. Get away! Get away! Matapos maputol ni The Collector ang dila ng kawawang lalaki, ikinabit niya ang isang nakakatakot na maskara sa mukha nito at kinaladkad ito palayo. Sa kabutihang palad, iniwan muna ng baliw ang natatakot na dalaga. Sa kabilang banda, nakaupo si Arkin kasama ang mga pangit na tauhan ni Cello upang pag-usapan ang kanilang plano. Sinabi ni Arkin na handa siyang tulungan silang hanapin si The Collector, subalit tumanggi siyang pumasok sa gusali. Agad naman pumayag si Cello sa kondisyong iyon. Matapos ang kasunduan, sinabi ni Arkin sa grupo na habang bihag siya ni The Collector at dinadala pabalik sa kanyang taguan, gumagawa siya ng mga hiwa sa kanyang braso upang markahan ang bawat liko ng daan. Dahil dito, simula sa lugar kung saan siya banihag, kaya na niyang matunton ang taguan ni The Collector. Naghanda ang grupo at ginamit ang gabay ni Arkin upang mahanap si The Collector. Nang maglaon, nakarating sila sa isang abandonadong hotel at tinulungan sila ni Arkin na mabuksan ang kandado ng pinto. Samantala, sa loob ng kahon, nagpasya si Elena na alisin ang kanyang bra at gamitin ang hook nito upang mabuksan ang kandado ng kahon. Paglabas niya, nakakita siya ng isa pang kahon sa silid at sinubukan itong buksan. Dahil sa matinding takot, sinubukan niyang lumabas sa pinto ngunit nalaman niyang nakalock ito, at bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng mapagtataguan sa likod ng mga garapon sa estante, subalit alam ng baliw na nakatakas ito at nagtatago kung saan, kaya nagpakawala siya ng mga tarantula sa silid. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga gagamba ang dalaga, subalit na-activate ni Arkin at ng kanyang grupo ang alarm ng bahay habang pinapasok nila ang gusali, na pansamantalang nagligtas kay Elena. Sa labas, nagulat si Arkin nang malaman niyang pinipilit siya ni Cello na pumasok kasama nila at pinagbantaan siya nito, kaya napilitan siyang sumunod at pumasok sa gusali, subalit hindi alam ng grupo na pinagmamasdan sila ni The Collector sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang pangit na maskara at naghanda. Samantala, nakahanap si Elena ng paraan upang makatakas, sinubukan niyang buksan ang vent at gumapang papasok dito, at nakakita siya ng mababangis na aso ni The Collector ngunit nagpatuloy pa rin siya. Sa kabilang banda, hindi alam ng iba na isa sa kanila ang tinambangan ni The Collector, at brutal na pinagsasaksak hanggang sa tuluyan na itong kunin ni Lord. Samantala, habang nag-iikot si Arkin, nakita niya ito. Lumalabas na ang umatake ay ang parehong lalaking nakita nating nakagapos sa mesa. Inalis nila ang maskara nito upang suriin siya at napagpasyahan batay sa hitsura ng kanyang mga mata na siya ay nalason sa droga. Natuklasan din nila ang tambak ng putol-putol na bahagi ng katawan ng tao sa malapit, at mas marami pang mga taong parang zombie at nalasing sa droga ang sumugod sa kanila, kaya isa-isa nila itong pinatay hanggang sa mapilitan silang tumakas sa ibang silid. Sinubukan ng isang pangit na tumawag ng backup, subalit wala silang signal dahil nasa ilalim sila ng lupa. Sa kabilang bahagi ng gusali, nakalabas si Elena mula sa vent at nakakita ng isa pang kahon na may chick sa loob. Nalaman natin na nagngangalang Abby, ang pangalan ng babae, at kahit nag-aatubili man sumama siya kay Elena palabas ng silid. Balik sa grupo, natagpuan nila ang isang sugatang lalaki na paulit-ulit na bumubulong tungkol sa hindi niya pagkakasama sa koleksyon. Biglang sumabog ang lalaki dahil may bomba pala ito sa leeg, at isa na namang miyembro ng grupo ang napatay gamit ang bitag ni The Collector. Habang sinusubukang unawain ng iba ang nangyari, palihim na umalis si Arkin at dumaan sa isang pader na napapalibutan ng mga spike. Nakarating siya sa isang silid na may kumukurap na ilaw habang palihim namang lumalapit si The Collector sa kanyang likuran. Samantala, naglalakad si Elena sa mga pasilyo kasama si Abby, na nagsimulang mataranta nang malaman na may hearing aid si Elena. Ayon kay Abby, hindi pinapalampas ni The Collector ang mga taong may kapansanan, nagsimula siyang sumigaw, na siyang nakaagaw ng atensyon ng baliw, kaya tumakbo ang dalaga para iligtas ang kanyang buhay nang makita niya ang baliw na iyon. Tumigil si The Collector sa paghabol nang makita niyang nawala si Elena, subalit sa katotohanan, nagtatago siya sa kisame. Sa kabilang banda,
Nakarating naman si Arkin sa mismong pasilyong katatakas lang ni Elena, at sinubukan niya ang bawat pinto ngunit lahat ay nakalock, at nasugatan pa ang kanyang kamay ng isa pang bitag. Pagkatapos ay muntik na naman siyang mabiktima ng isa pang bitag kung saan may mga talam na umiindayog patungo sa kanya, at nakakita si Arkin ng chute na may mga labi ng tao sa ibaba nito. Napilitan siyang magtago sa loob ng chute upang makaiwas sa isa sa mga tauhan ni Cello, sa kasamaang palad, nadulas ang kanyang kapit at bumagsak siya sa ibabaw ng tambak ng mga bangkay. Muli siyang umakyat bago pa siya maabot ng mga taong parang zombie at nagpatuloy sa pagdalugad. Sa kabilang banda, nakatagpo si Elena ng pasilyong napapalibutan ng mga bear trap at maingat niya itong dinaanan. Natagpuan naman ni Arkin ang display room ni The Collector, na puno ng maingat subalit nakakatakot na nakaayos na mga napreserbang bahagi ng katawan ng tao. Nakakita rin siya ng isang chicks na nakapako sa pader, subalit hindi niya ito natulungan dahil biglang pumasok agad si The Collector sa silid. Hiniwan ng baliw ang lalamunan ng kawawang babae bago muling umalis. Binuksan ni Arkin ang isang nakalock na pinto at nagtungo sa isa pang silid, habang sa kabilang bahagi ng gusali ay nakakita si Elena ng butas sa pader. Samantala, biglang pinalo si Arkin ng baril sa likuran kaya bumagsak ito. Sinubukan ng grupo na igapos siya habang nakaabang naman si The Collector mula sa taas, at isa sa mga pangit ang nahuli ng hook ng baliw. Bumaba ito at nakipaglaban sa lahat. Ang tanging babaeng miyembro ng grupo ay nahuli ng isang trapline at kinaladkad palayo, habang namatay naman ang lahat maliban kina Cello at Arkin. Nagawa ni The Collector na makabalik sa itaas at umalis. Nagsimulang magtalo ang dalawa, subalit iginiit ni Arkin na dapat silang maghanap ng paraan upang makalabas, ngunit determinado pa rin si Cello na hanapin si Elena. Biglang lumitaw si Abby at sinabing alam niya kung nasaan si Elena. Pinangunahan ni Abby ang daan at sumunod ang dalawa, subalit hindi nagtagal ay nakarinig sila ng sigaw mula sa malayo, at narinig din ito ni Elena sa kabilang silid. Bagamat malinaw na masamang desisyon iyon, nilapitan nilang tatlo ang pinanggagalingan ng sigaw. Nag-alinlangan si Cello dahil sigurado siyang bitag iyon upang maakit sila, ngunit si Arkin na may mabuting puso ay nagpumilit na tulungan ang tauhan ni Cello na babae. Maging si Elena ay naakit din ng sigaw kaya hinanap niya ito, habang naghintay sina Arkin at Abby sa pasilyo habang si Cello ang unang pumasok. Lumalabas na isang speaker lamang na nagpapatugtog ng live voice recording ni Paz ang kanyang nilalapitan, habang buhay pa ito sa ibang bahagi ng gusali. Sa kabilang banda, si Elena naman ang nakatagpo sa totoong Paz at sinusubukan niya itong iligtas. Napagtanto ni Arkin na isa nga itong bitag, kaya sumigaw siya upang paalisin sila roon. Habang binasag niya ang salamin at sa likod nito ay natagpuan nila sina Elena at Paz. Pagkatapos ay ginabayan sila ni Elena patungo sa exhaust fan na nakita niya kanina. May dalawa na lamang bala ang baril ni Cello, at nakaisip si Arkin ng isang nakakabaliw na plano. Ipinaliwanag niya na kapag may nabaril, natural na tatawagin ng mga tao ang pulisya sa lugar, kaya kinuha niya ang baril ni Cello at binaril ang isang extra na lalaki. Agad dumating ang mga pulis at medic, pagkatapos ay nagpaputok siya muli upang ipaalam sa mga pulis ang eksaktong lokasyon nila. Subalit pinagtaksilan sila ni Abby, dahil sa galit, sinuntok siya ni Paz, dahilan upang matamba siya at aksidenteng mahulog sa isang bitag na agad pumatay sa kanya. Biglang dumating ang baliw sa silid na may kasamang mga aso at nagsimulang barilin sila, pagkatapos ay isinama niya si Elena habang umaalis. Dahil sa nangyari, lumapit sina Arkin at Paz kay Cello ngunit naipit ang lalaki sa isang bitag. Kapag tumayo siya, tuluyan na siyang kukunin ni Lord. Napilitan sina Arkin at Paz na iwan siya. Sa labas, dumating na ang SWAT team at naghahanda ng pumasok. Natagpuan ni na Arkin at Paz si Elena na nakagapos sa isang mesa at sinubukan nila siyang iligtas, subalit nakulong silang lahat sa loob ng isang hawla. Pumasok si The Collector sa silid na tila matagumpay, at nalaman natin na may mga galon ng gasolina sa sulok ng silid, at bigla itong sinindihan ng baliw. Pagkatapos ay umalis siya sa silid. Matapos noon, nilagyan pa niya ng gasolina ang buong gusali. Nang mapagtanto ng tatlo ang balak ni The Collector, desperado nilang sinubukang buksan ang hawla, subalit nahulog sa sahig ang kutsilyong ginagamit nila, at nauubusan na sila ng oras kaya nakaisip na naman si Arkin ng isa pang nakakabaliw na ideya. Tinanggal niya ang nakabalot sa kanyang braso, at muli niya itong pinabali kay Elena, at nagawa ni Arkin na may pwesto ito ng sapat upang mabuksan ang hawla. Nang makalabas sila, inayos ni Paz ang kamay ni Arkin bago sila tumakas sa pamamagitan ng chute. Nakarating ang tatlo sa display room nang tambangan sila ni The Collector. Sa kasamaang palad, napatay si Paz habang sina Elena at Arkin ay nabugbog.
Nang tila wala ng pag-asa, biglang dumating si Cello, at nagkaroon ng matinding bakbakan ang dalawa. Matapos matalo si Cello, biglang umatake ang galit na si Arkin at tinapos ang laban. Inihulog niya ang baliw sa shoot bago ihulog ang nagliliyab na papel. Habang nangyayari ito, sumisigaw si Elena para humingi ng tulong at nakuha niya ang atensyon ng ilang bumbero sa labas ng pinto. Habang sinusubukang sirain ng mga bumbero ang nakasarang pinto, naipit si Arkin sa apoy subalit determinado si Elena na iligtas siya. Inabot niya si Arkin at magkasama silang nagtungo sa pinto. Matapos noon, dumating ang ama ni Elena sa lugar at niyakap niya ito. Nang maglakad-lakad si Arkin, natagpuan niya ang maskara ni The Collector ngunit walang bangkay, na nagpapahiwatig na maaaring buhay pa rin ang baliw. Pagkatapos ay lumipat tayo sa susunod na eksena, kung saan may isang lalaking pumasok sa kanyang bahay at binuksan ang radyo, subalit biglang napalitan ang musikang tumutugtog rito. Dahil sa pagtataka, naglibot siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumalabas na ang nanghihimasok ay si Arkin, na sinubaybayan ang kinaroroonan ni The Collector at sa wakas ay natagpuan siya. Naghahanap ngayon ng paghihiganti si Arkin, ngunit hindi natin nakita ang mukha ng baliw. Sa huli, inatake ni Arkin ang hindi kilalang lalaki at itinulak ito sa loob ng pulang kahon. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.